Okay, start na tayo. Okay. Ikaw mag-welcome kasi. Welcome to our show. This is Jet and Michi. And together we are Jet. Michi. Hindi ka so. Ulit. Cut yun. Cut. Bakit cut? Anong mali? Ako na naman. Tagal-tagal natin hindi ginagawa yan. This is a Gemich project. Hindi, original. Unfiltered. Wala naman tayong... Original. Di pa kami nakakapag-come up ng magandang intro. Pero anyway, sige, let's get down to the main topic. By the way, ano pala to? This is Unfiltered. Unfiltered. Yeah. And we are launching my new hairstyle. Me din. Ito. Oy! Woohoo! Kaya ang tagal naming nawala kasi nagpa-salon muna kami. I'd like to thank my barber. How are you? Kamusta Nagtataka ba? ako pag si Heart Evangelista magulo yung hair, maganda pa rin. Bakit ako parang... Hindi kasi na-plancha lang yun yung paghiga mo, pinapatuloy. Sa bagay madami siyang glam team. Okay, anyway. Sige. Anyways, so again, maraming salamat sa mga encouragement nyo pala. Patuloy lang kayo mag-subscribe and mag-like para ma-feel namin na talagang na-appreciate nyo. Kasi I would be very encouraged na actually na-encourage ako. Diba one time bumaba tayo sa Manila. Tapos wala naman. Nagugulat lang ako sa mga responses nila na... May mga nabudol ka. May mga nabudol. Well, we've been watching your talaga. Sabi ko gano'n. Parang, yes. Kasi you know, yung... I guess hindi kasi tayo marunong tumingin yung analytics. Hindi namin chine-check naman. We're just doing this for fun. Yeah. Hindi rin. Parang to share lang din yung mga insights namin. Pero nakakatuwa kasi yung isa sa mga pinaka-genuine na nag-encourage sa atin, may binanggit siyang portion na alam ko nasa bandang gitna pa nung vlog. Ibig sabihin, pinanood niya talaga. Oh. Skinip niya yung commercial. Wow. Skip ads yeah. Yan, so salamat sa inyo. So because of that, we would like to continue with a series of things na feeling namin baka makarelate din. So we've been talking about our marriages, my experiences namin. Ngayon, may sinulat ka dyan. Ano yan? Yeah. Look. Tadan! Parenthood. Expectation versus reality. Yeah. Kasi baka nagsasawa na sila dun sa mga marriage natin eh. Ikaw ba nagsawa? Marriage kwentuhan. Marriage insights. Baka sabi nila, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Ano ba yun? No, actually, when we share naman, it's more of us sharing what we experienced. Hindi naman kami nag-a-advise lang. or malay mo, may makarelate sa amin, tapos gusto nyo ring message na kami kung gusto niyo ng kakwentuhan na makakarelate sa inyo. PM nyo lang kami. PM nyo or comment kayo kung saan man namin channel ilalagay. Anyways, pag di naman namin alam, I'm sure it's an interesting question na baka kailangan din namin yung ganun tanong. So we might ask someone na who knows better, diba? Or kwentuhan lang. Minsan kasi pag may nakita ka, diba, na pinost ng friend mo, tapos nakaka-relate ka, parang nagiging safe space tuloy siya para mag-open up ka din. Kasi, pareho kami ng pinagdadaanan. Parang ganun. So, not necessarily to seek advice or... Pareho ng pinagdadaanan? Chikahan. Okay. Sige. Parenthood. May iniisip akong joke, hindi tumuloy, sayang. Sige, punta tayo doon sa topic natin. Parenthood. Teka lang. Ano yung kanina? Hindi ko na-get yung sabi mo. Parenting. Basta parenthood. Parenthood. Parenthood na. You can talk about fatherhood, motherhood, combine natin, parenthood. Diba? Okay. Okay. Tayo eh. Sige. So magtatanungan tayo? Hindi, ikaw, ano yung mga expectations mo before ka naging parent? Syempre, excited tayo magkaanak nun, di ba? And then, relate mo kung nasan ka na ngayon as a parent? Layo na, no? Hindi ko na makita. Hindi. Okay. My honest, modest take on this. Ang expectation ko nandyan in terms of that I know it will be a challenge
Kasi nga based dun sa mga, alam mo yun, yung mga nasabi na sa atin. Minsan nga, hindi naman tayo nagtatanong. Talagang sabi na nasabi. Diba? Parang, ano ba, matatakot ba ako? Look forward ko ba to or what not? Pero that's another topic. But the point is, there was a lot of basically people helping us, prepping us. So, on what to expect. And talagang na-meet naman yung expectation. Baka higit pa nga eh. Pero would I say it in a good way or of course. So, sobra. Andyan yung ito na lang. Dun sa dalawang anak natin. Dalawa kasi anak namin. 2 girls. So, it's amazing to actually experience. Kasi ako, feeling ko lang naman, you can correct me, yung paraan ng pagpapalaki ko kay panganay is the same as kay bunso. Pero habang lumalaki silang dalawa, magkaiba ang outcome or yung parang kung paano sila. So it's very it's a beautiful thing. Kasi people would say, "Hindi, nasa parenting yan, pagpapalaki mo yan, ganyan." To some extent, of course. Pero yung personality kasi, hinulma ni God yan. Iba yun eh. So, kasi na magkaiba. Pwede sa character, tulungan mo sila, how to give them manners, whatnot. Pero yung personality is totally different. So, I expected that, pero to actually see it, di ba? Parang, wow, ibang-iba tong isa. It's just amazing. So, I'll start with that one. Go. Actually, meron akong nabasa or napanood about that. Kasi sabi niya, ganyan yung dilemma. Sabi niya, bakit ganon? Same parenting style, same environment, same naman lahat, pero lumaki yung batang magkaiba. And then they said na, you were never the same parent. Ibang parent ka dun sa una, ibang parent ka din dun sa pangalawa kasi nag-iba na yung scenario. Like, nung una, yung firstborn mo, like, most of your time sa kanya lang. Kasi iisa yung anak mo eh. Pero dun, nung lumabas yung pangalawa or pangatlo or pang-apat, yung time mo automatically nahati na. So, without you parang pinapansin. Hindi mo pwedeng sabing same lang yung lahat. Kasi it's different na, parang ganon. Well, I agree with that. You're never the same parent kasi along the way, natuto at nag-mature ka after your first. So, I would say you were a more mature parent, more experienced parent dun sa pangalawa or pangatlo. So, iba na rin yung mga tinuturo mo, probably. Iba na rin yung sige nga. Galaw mo. Ano sa palagay mong saan ako nag-mature doon? Hindi, ako, kunyari, sa akin, simpleng sa akin, sa case ko, doon sa first child, very OC ako kasi bago lahat sa akin eh. Diba? Kunyari, magtitimpla ka ng gatas, sukat na sukat lahat yan. Diba? Tao-tao siya. Pero doon sa pangalawa, you become more relaxed. Na okay, lumampas ng isang guhit yung tubig, okay na yun. Naalala ko lang. Yan. So, Kuya tayo nun eh. Oo. So, there's somewhat a difference. So, anyway, yun yung sa'yo. Nag-respond lang ako doon. Sa akin naman... Ayaw mo yata ikwento ko yung guhit okay na yun. Dami natin kwento sa parenthood. Ako naman, ang expectation ko, to be honest, syempre ako mag-lie. Dati kasi, I think 5 years old pa lang ako, sanay ako nag-aalaga ng mga bata. Whether mga pamangkin ko, mga pinsan ko. 5? Yes, si Paps. 5 ako nung alaga shout ko out. siya. Yes. So, simpleng alaga, pero hindi mo ako yung nagpapalit ng diaper and all. So, lumaki ako na I love kids, I love being with kids, I love teaching kids. And so excited akong magkaroon ng anak, syempre. Kasi diba, they're very loving, they're very pure. And parang pag may bata, napaka-pure lang din ng heart mo. So, I love being around kids. So, expectation ko, syempre, masaya magkaanak.
Yeah. And ang reality is, masaya naman talaga. Siguro, ang mahirap is, of course, alam mo na ikaw mag-aalaga dyan, magpapalaki, gagastos, and all. Kasi hindi ka na tita lang ngayon eh. Dati kasi tita lang ako, diba? Pero ngayon, na sarili kong anak, siguro kung meron man akong nagulat is how much time, effort, and sacrifice you really have to give to nurture a child. It's not just about giving them food, giving them milk. It's not just even about giving them your time. Kasi you pour out your heart pala talaga. Like, mauubos ka talaga. Doon mo matututunan yung word na unconditional. So, yun pala yung reality. Yun pala yung reality. And to be honest, yun yung alam ko na, like somehow I expected that to happen. Pero nung nangyayari na siya, I really get emotional about it. Kasi sabi ko nga nung minsan, di ba, motherhood really consumed me. Not in a negative way, but in a beautiful way. Na I became a different person because of them, because of our kids. So, yun lang. That's the reality of parenthood. Unfiltered to, guys. Wala kami pinag-usapan dito. Na-appreciate ko kasi talagang lumalabas dyan sa puso mo yung ano. Ano, diba? Ako, reality naman. One reality na both in-expect ko is the reality na hindi natin control ang bagay-bagay. Sa mga, especially sa mga anak natin or particularly sa mga anak natin. Kahit anong pa vitamins mo dyan, kahit anong bigay mo ng whatever nourishment, food, whatnot, diba? Style or if it happens, it will happen, and God allows it, and it's up to us to really embrace. And kasi like for example si Gabby, panganay natin, we were so great, sobrang grateful kami the first few years niya. Kasi hindi siya na hospital, Hindi diba? nagkakasakit. Diba? First 4 years. And then, when she became what? 3? 4? Parang ganun. Sunod-sunod yung mga issues niya physically. And syempre, sasabihin mo na normal yan. Pero, ina-expect mo nga yun nga yung reality. So what's my point? I guess it's how you respond dun sa reality na yun. Kasi pagka mali ang response natin sa ganyang klaseng reality, pwede mag-overflow yan. Diba? It would be a source of stress. It would be a source of baka matrigger yung mga background mo. Like ako, sa amin sa family, we were trained to to put a mental effort na parang hindi kaya yan, parang gano'n. Hanggang sa naglalagay ako ng mental effort doon, pero unconsciously pwedeng hindi na ako attached emotionally na pwede ako maka-hurt, pwede sa asawa ko or sa anak ko, na parang sasabihin ko, no, it's okay. No, it's not okay. Diba? Parang, masama nga yung pakiramdam eh. So, and, so, it's always a heart check for me pagka dumating sa gano'n. Pero, and I hope na sa mga pagkakataong yun, na naiintindihan ng whether ng asawa ko or ng anak ko na the only reason na I want to be tough is I want to be tough for them. Kasi syempre, I believe they're more emotional beings than I do. I can be emotional as well, pero parang feeling ko, I have to somehow be a leader. So parang minsan talagang I have to be firm and, make things na
Okay lang yan, guys. Pero yun nga, you have to watch out because that's the reality. Hindi mo control yung mga bagay-bagay. So, especially sa health. Yeah, that's true. Yeah, that's what I... Ako naman siguro, I just want to highlight siguro from the very start yung stages na pinapagdaanan when you become a mom. Kasi like, okay, ito very, I don't know, it's not light naman. Pero yung expectation ko dati, sabi ko, nung nagbuntis ako, okay, gusto ko ng natural, normal delivery. Yan. Okay. And then gusto ko, pero ang reality, na-cesarean ako. Gusto ko maging exclusively breastfed yung mga anak ko. Pero ang reality, milk and lako. honey. Yeah, I do not have sufficient milk. I could not produce sufficient milk. So, formula ako, di ba? Parang combination. Ano siya? Anong tawag Mixed. doon? Mixed yun. Mixed feeding ako. Pangatlo, sabi ko, hindi, dapat environmentalist tayo eh. So, dapat cloth diapers tayo. Pero ang reality, di ba? Disposable diapers tayo. Disposable talaga. Rinay ko rin yun. So, dapat baby-led weaning ako. Pero ang reality, mas gusto ko pang subuan yung anak ko. So, alam mo yon, I think, minsan napatanong ako, bakit parang ang hirap-hirap maging parents ngayon, sa panahon ngayon? Parang feeling ko dati yung sila mama at papa, hindi ganito. Pero I realize na parenting nowadays is totally different. Kasi we live in a world na consume din tayo ng consumerism. Fast-paced. Yes, fast-paced ang mundo. Nandiyan ang social media, media, technology and all. Na to be honest, minsan, the things that I see on social media also has a negative effect on me and my parenting. Kasi gusto kong gawin kung ano yung nakikita ko na nagiging very hard na pala ako sa sarili ko as a mom. Na it came to a point na nung na-realize ko na no, I don't need to do all those things. Kasi sabi nga nila, you know what's best for your child. Yeah. So, you would really know what's best for your child. Hindi mo kailangang i-pattern to sa kung sinong celebrity ba yung gumagawa niyan. So, yun yung mga expectations ko noon. Obviously, hindi nangyari. But the reality is, tumalaki namang healthy. Malulusog yung mga bata. So, that's all that matters, di ba? Yeah. Totoo. So, bakit ko ipipilit yung na mag-breastfeed and, diba, muntik nang ma-dehydrate si Gabby nung baby siya. Kasi nag-i-insist ako na, dapat pure breastfeeding lang, gano'n. So, I would not sacrifice naman yung health ng anak ko. That's why, grateful ako dun sa mga mommies noon who are very encouraging, na I didn't feel na parang napuput down ako just because I couldn't breastfeed my child. So, yun lang. Kala ko sa asawa mo. Which leads me to this next thing na I want to share pagdating sa expectation. Kasi syempre, parenthood, dalawang parents. So, co-parenting to. Yes. Diba? So, based sa experience natin, grabe din kasi katulad nun, yung scenario na yun, we will have different levels of understanding how to raise a child. There will be times na mas marami siyang natutunan doon. So, napaghandaan niya yon. And then, there will be times na ito, alam ko tong ganito. So, medyo na-anticipate ko. Pero because of that, ang reality, hindi kayo pantay. Pwede talagang hindi pantay. And kung ano yung expectation, therefore, kung ano yung expectation pala ko sa sarili ko, doesn't necessarily mean na ganun siya. So, it will be a challenge of, okay, so when do I step in? When do I say, God, let me help you? When do I let go? Na parang, it's your turf, ikaw to, I'll let you learn, something like that. For example, yung mga toka lang namin sa mga anak namin, di ba? So, syempre, minsan, ako gusto ko talagang ma-feel yung pagiging nanay niya. So, may mga times na
pag nakakakita lang ako from a outside looking in, syempre gusto mong tulungan yung mag-ina mo, pero gusto mo rin silang matutong pareho. So, kumbaga, there's a dance, may sayaw na kailangan ma-master natin. Kasi, like I said, hindi lahat ng na-expect ko sa sarili ko maaring alam niya, and who knows, baka nga mali pa nga ako eh. Di ba? And na dapat din makorek. So, yan yung mga bagay na pwede natin abangan or anticipate or because it's a constant thing eh. You know, just the fact that to her point nga, di ba? Iba na ang mindset ngayon. Yeah. Iba na talaga, di ba? Noon nga, di ba? Parang magparami kayo. pero ngayon parang ngayon, one and done. Diba? Parang sila. And there's nothing wrong, obviously. Preference naman yan. Pero yun, so ako, I'm amazed with that kind of dynamic pagdating sa yun nga, child rearing. Yeah. Actually, isa pang expectation dati. Ito, kakakwento ko lang sa mga co-momshies ko last 2 days ago. Co-momshies. Sabi ko sa kanila, kakain kami sa restaurant. Tapos nung sinerve yung food, sabi ko, wait lang ha, labas ko na yung weapon ko para makakain ako. Kasi karga ko yung 2 kong anak. So, nilabas ko yung cellphone. Pinapanood ko sila so I could eat. Tapos sabi ko, alam mo dati, nung single ako, tinitignan ko yung mga mami sa restaurant. Parang ang sama ng tingin ko kapag binubuksan nila yung iPad nila habang kumakain yung bata. Tapos, ngayon, nananay na ako ng 2. Wala kaming yaya, wala kaming helper. Na-realize ko, you know what? Do what you can to take care of yourself too. Yeah. Diba? Parang, and appreciate ko yung asawa ko doon kasi hindi naman niya ako sinisita kapag nakikita niya na necessary or kailangan ko. Of course, we have our own rules pagdating sa screen time. And I'm sure every family has their own rules. Pero as long as we know na we're not abusing it, hindi namin binababad yung mga anak namin, they don't own any gadgets yet, I think it's okay. So do what works for your families. Yun lang yung nakikita ko doon, di ba? If you can eat, dahil meron kayong cellphone, then go ahead. Tama. Relax. Or, in short, give grace. Give grace sa sarili mo. Give grace sa mga natututunan mo, di ba? Kasi really, to each his own eh. Of course, there's always wisdom kung bakit ito yung mga pangaral sa atin, ganito, ganyan. Pero, it will totally depend on a situation na kung saan. For example, yung screening time. Ako, ang asawa ko, mas strict siya doon and I appreciate that. Pwede lang sila manood 2 o'clock ng tanghali. Yun, may screen time ng gano'n. Kasi, di ba, okay din naman ng mga educational YouTube things ngayon, di ba? Yeah. So, anyways, beyond that, di ba, parang hindi talaga pwede. Pero, except on certain may ganitong pangyayari, ganyan. So, kumbaga, dahil kilala ko siya, na talaga namang siya doon, meron siyang principal doon, guided siya doon. So, syempre, nadi-discern ko na ito dito inaabuso. Tawag lang ito ng pangangailangan. Pero, pero I like the point yung nabanggit mo nga na when you were younger or single na you were looking at parents and yun, so that would be a great lesson, diba? Not to judge talaga kasi we don't know what's going on in their lives. In fact, syempre, sino ba namang nanay ang gusto mapahamak ang kanilang mga anak, diba? So, bagkos, put a little compassion, diba? Di kaya, kung may pagkakataon, kausap. Sige, usap kayo. Pero, there's a time for everything, diba? Yeah. Let them be, di ba? Pagka nagtanong, sige, say your piece, your 2 cents, and that's it, di ba? So, ano pa ba? Ikaw, last mo? Okay, last expectation. So,
Yung last na sa expectation versus reality. Kasi, yun nga, sabi ko kanina, di ba? I think our normal expectation would be parenting is beautiful. Parenthood is beautiful. It's full of love and full of joy. Yes, totoo po yun. Pero at the same time, eto yon para sa mga sa mga hindi pa parents, 'di ba? Eto yon. It's really hard. It's also hard. And I like to share that kasi I think when people try to express na nahihirapan sila sa as parents, I think parang minsan we get that impression na ay ano ba yan, hindi siya masaya. Ay, ano ba yan? Parang, ano ba yan? Nagsisisi ba siya na naging nanay siya? Parang ganon. Pero actually, hindi eh. Reality lang yon. Kasi diba, parang sa work, kahit naman gustong-gusto mo yung work mo, you love your work, pero pag uwi mo ng bahay, pagod ka. Reality din yun. So I think ganon din when it comes to parenthood. You can be joyful, but at the same time, you can be tired. You can be very happy with your child, pero at the same time, pwedeng nahihirapan ka din sa pagpapalaki sa kanila. You're also struggling. So, yun lang yung reality. And I'm saying this kasi sometimes when I try to express what I'm feeling, I don't know kung minsan polluted lang din ako yung mind ko, di ba? Pero minsan yung kausap ko, parang feeling ko, ang weird nung tingin niya sa akin. Ano ba siya? Hindi ba siya happy mom? Parang gano'n. That's why I'm also grateful for mommies or people who make me feel like what I'm feeling is valid. So I'm grateful for people na kapag kausap ko and I'm just being raw and real about the hardships of parenting, they just empathize with me. Kasi that's really important. Like, letting the mom know that she's validated, na nahihirapan siya. Pero at the same time, rejoicing kapag naman may mga victories siya. So, yun lang yung sa akin. Yeah. Point taken. Ako yata Hindi, wala. Hindi ko galing magparinig sa Anfield. Sabihin ko na lang sa'yo. Ma'am Shibako. Magkaiba kasi di ba? Totoo naman yun. Siguro echo ko lang. Yeah, I totally agree. Okay. Na tipong kasi nga we could have that tendency talaga na kahit maganda yung mga intent natin, still we have to do it with careful thinking, and then yung respectful na mga diba, responses. Sometimes gusto lang naman ng mga parents mag-express. Yeah. Gusto lang, especially mga moms. I think 80-90%, I don't know, basta majority ng mga sa parenthood talaga, mga nanay ang mas tutok, especially sa emotional aspect. So they would express it and they need to. They have to. So ganun din, hindi rin natin pwedeng i-neglect yung mga kalalakihan. So diba, and you know what, dun sa minority, minsan nga kukunti na nga lang kami mga nag-express or yung may mga nafe-feel, hindi pa natin talaga na ma-share. So I think what we're trying to let everybody see here is the fact it's always good to communicate. Doon pa rin talaga pupunta yun. Have a time for na you get to understand what's going on, di ba? Para alam nyo ano yung papag-pray, ano yung pwedeng matutunan, or minsan ma-vent out mo lang. Merong grab somebody na parang sounding board mo lang. Tama. It could be your spouse, your husband, your wife, pero it could also be your friend, di ba? Yes. Hanap ka, di ba? Hanap ka. So, yun. Kasi tama yung sabi mo, no? Ano ba yun? Baka noon nga, wala silang way. Hindi na nasasabi. Oo, masasabi. Mawa naman. Parang naalala ko di ba, si Mama, parang may nabanggit lang siya na ang swerte daw natin, generation ngayon. Kasi we have all, information. Yes. Na galing din sa inyo yan. So, parang, we could just... Oo, kasi di ba parang
Like, I don't know, parang paano nila na-vent out kaya noon? Yeah. Or they just like try to suck it in. Parang titiisin Sama mo pa yung na lang. kultura. Oo. Diba? Pinoy culture natin. Bawal magreklamo, ginusto mo yan. Alam mo yun, actually, yun yung pinaka-ayokong naririnig. Parang, Ginusto mo yan. ginusto mo yan. Yung pagsabi ko, grabe, nakakapagod naman yung gawaing bahay, tapos wala kang kasambahay, wala kang yaya. Tapos sasabihin ka, ginusto mo yan, friend. Gusto mo yan, friend. And that's exactly why we're here. Diba? Kaya namin to ginagawa. Diba? Kasi we want you to know na you're not alone. And, you know, it's always best to just vent it out. Diba? Hopefully in a manner na encourage. Hindi naman yung syempre, diba? Parang ganun. So, yeah. I like this. Hopefully, guys, let us know if you have any questions or kung meron kayong gustong Gusto nyo ng part? idagdag sa mga sinasabi nyo, let this be a good way of conversation. And we want to learn. We want to help. Yes. And we want to learn. So. And dun sa mga parents na like, if you really want to vent out, eto no joke, walang halong to. Like, sa moms, PM nyo ko kung gusto nyo mag-share. Kasi makikinig lang talaga ako. And wala akong ibibigay na advice. I'll just listen. Kasi alam ko yun yung kailangan natin. Like someone who would just like hug you after an emotional talk. Tapos doon sa mga daddies naman, you know what? Si Jet, he would always say na, uy, may postpartum rin ng mga daddies ha. And probably hindi ko siya maiintindihan. Kasi di ba nga, men are from Venus. Venus. Basta yun, magkaiba tayo. Kung saan mang planeta tayong galing. Pero, like, he's also a good sounding board. Talaga? Oo. Marami lang siya minsan masasabi. Dati kasi siya ano masasabi mo din? Kung gusto Bahala na kayong musga. Kung gusto niyo ng advice, sa kanya kayo. Kung gusto niyo lang na makikinig, sa akin kayo. Kasi hindi ako madaldal. Pero kung gusto niyo kalaro, daldal mo. Gusto niyo kalaro yung mga anak ko. Cute sila. Hindi, basta yun. Balance lang. Yan, so I hope may nakapulutan kayo. Oo, or kung wala kayong nakapulutan, skip nyo na lang. okay lang. Na namang nawala. Joke. Basta kami Hindi, may mawawala sa amin. Huwag naman. So guys, let's keep this growing. Kala ko, let's keep this private. Atin-atin lang to. I want to thank Bruno's for my hair. Yes, and Tony and Jackie's for my hair. Guys, bye-bye. God bless. And yeah. May lipstick. May date kami bukas. Kita-kits tayo. Saan ba tayo dyan? Oo nga, abangan nyo ang bago naming kakainan. Only in Baguio. Daming channel. Daming channel. Hindi ko nga alam, share ko. Share ko yung Only in Baguio. Bumaba na nga yung mga kumita. Nakita mo na ba yung pinost kong bagong story? Ano? Wait lang. Ano Natamaan siya ng bola. Yung bola ha. Bola din naman yung tumama sa kanya. Sabi mo? Hindi, nagtatrama siya. Umiiyak siya kunyari. Isang tagal, just parang, Gary, ano ba yung tumama sa'yo? Bola din naman. Hindi niya. Naman tumingin. Hindi niya mapapatak yung luha niya. Sabi mga bata, no? Kasi na gano'n yata siya, patayo siya, tapos buong gumano. Bola naman yun, di ba? Tapos parang, pero walang lumalabas na luha. Kulit talaga. O siya, sige. Edit pa ako. Ay, okay. Bye-bye. Bye. I like this. The expectation. Yeah. Oh, ang dami nagla-like ng